Kung kaya, ibayo pang palalakasin ang kapangyarihang militar upang patindihin ang panunupil laban sa umiigting na diskontento ng taong bayan. Ngayon pa nga lang ay tahasan ng sinusupil ang sinumang nagpapahayag kontra sa administrasyon ni Gloria. Ano pa kaya sa bagong konstitusyon kung saan maaari nang ituring na iresponsable ang paggamit ng kalayaan sa pamamahayag na hindi umaayon sa pamantayan ng pamahalaan? Mas magiging madali na rin para kay Arroyo ang magdeklara ng batas militar. Ang mga sinasabing destabilisasyon at kahit ang people power ay pwede niyang gawing dahilan upang ideklara ang martial law. Malala pa, sa bagong konstitusyon ay tatanggalin ang 60 araw na limitasyon ng martial law at suspensyon ng writ of habeas corpus. Tatanggalin na rin ang kapangyarihan ng Korte Suprema na i-review ang deklarasyon. Kung gayon, higit pang sasahol ang matinding kahirapan at pagsasamantalang matagal na nating dinaranas. At sa bisa ng Chacha, ang pagsasamantalang ito ay magiging legal at magkakaroon pa ng proteksyon ng konstitusyon. Ang kapangyarihan ng taong bayan ay puso ng demokrasya. Dapat kasama sila sa paghugis ng kanilang kapalaran. Dadalhin ko ang aking mga reforma sa taong bayan. Ako'y magpapaliwanag, ako'y makikinig. Nakukuha pang magkunwari na nakikinig siya sa boses ng taong bayan. Gayong doble kayod siya sa pagtutulak ng Chacha sa lahat ng posibleng pamamaraan. Unay ang People's Initiative, isang signature campaign na inilunsad at pinondohan ng Malacanang upang masabing suportado ng mamamayan ang Chacha. Iligal daw ito, sabi ng Korte Suprema, pero tinuloy pa rin nila. Nariyan din ang pagbubuo ng Constituent Assembly na bubuuin ng mga kongresistang sa simula pa lamang ay pabor naman sa Chacha. Isa pa'y ang Constitutional Convention, grupong tuwirang ihahalal daw ng mamamayan para amyendahan ang konstitusyon at kunway ihaharap ang kanilang mga rebisyon sa taong bayan sa isang plebisito o referendum. Lantaran din ang ginagawang panunuhol. Sa mga abogado at huwes ay pagdagdag ng 5 taon sa pagreretiro at sa mga militar, mas madaling promosyon. Ang kapalit nito, suporta sa Chacha. Sa kanyang desperasyong makakapit sa pwesto, lahat ng paraan upang maituloy ang Chacha ay ginagawa ni Gloria. Ang interes ng mamamayan ay mabigyan ng solusyon ang mga kagyat na suliraning ating kinakaharap. Kawalan ng kabuhayan, mababang sahod, kawalan ng lupa at paninirahan, kakulangan ng serbisyo sa edukasyon at kalusugan, at pagsikil sa mga demokratikong karapatan. Ang paglutas ng lahat ng ito'y dati nang nakasaad sa ating konstitusyon. Subalit bigong ipatupad ng lahat ng mga nagdaang administrasyon. Lalo na sa kasalukuyang panahon ng panunungkulan ni Pangulong Gloria Arroyo, kung saan ang pagtugon sa interes ng mamamayan ay hindi lamang simpleng napapabayaan, kundi direkta ngang sinasagasaan. Kung saan ang natitira pa nating mga karapatan at kalayaang protektado pa man ng kasalukuyang saligang batas ay nagagawa ng labagin at ngayoy tinatangka ng tuluyang ipagkait ng Pangulong lantarang umaabuso sa kapangyarihan. Malinaw kung ganon na ang pagsusulong ni Gloria ng charter change ay hindi para sa anumang paglilingkod sa mamamayan, kundi upang gawing lehitimo ang ninakaw niyang pagkapangulo. Kaya't ang pagpapatalsik sa kanya, hindi ang Chacha, ang unang hakbang
upang muli tayong makasulong at kagyat na maibsan ang bigat ng krisis na sa atin iniaatang. Sa ganitong tunguhin, makailang ulit nang napatunayan ang lakas ng kumpas ng mamamayang sinasaliwan ng iisang hangarin at binubuklod ng sama-samang pagkilos.